Kinumpirma ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na nagkausap sila sa telepono ni US President Donald Trump sa gitna ng pagtindi ng tensyon sa pagitan ng Israel at Hezbollah sa Lebanon. Ayon kay Netanyahu, bagamat pumayag siya sa hiling ng US President na pagtigil sa pagpapadala ng sundalo sa Beirut, sinabi rin itong muling tatargetin ng Israeli Defense Force o IDF ang Hezbollah kung hindi ito titigil sa pag-atake sa mga lungsod at mamamayan ng Israel. Binigyang diin din niya na hindi nagbabago ang posisyon ng Israel sa usapin at mananatiling nakahanda ang bansa na tugunan ang anumang pagbabanta mula sa Hezbollah. Kasabay nito, inianunsyo ni Netanyahu na magpapatuloy ang operasyon ng IDF sa timog ng Lebanon, alinsunod sa mga nakahanda ng plano nito. Una nang sinabi ni Trump na hindi na itutuloy ng Israel ang pag-atake sa Beirut at nakikipag-usap na umano ang kanyang mga kinatawan sa mga taong may koneksyon sa Hezbollah upang mapigilan ang paglala ng labanan. Kasunod nito, inianunsyo ng pamahalaan ng Lebanon na tinanggap ng Hezbollah ang isang panukalang suportado ng Estados Unidos para sa isang partial ceasefire. Sa ilalim ng kasunduan, hindi na itutuloy ng Israel ang malawakang pag-atake sa Beirut kapalit ng pagtigil ng Hezbollah sa mga pag-atake nito laban sa Israel. Ngunit sa kabila ng pagkakapigil sa nakaplanong paglusob sa Beirut, hindi ganap na tumigil ang labanan sa ibang bahagi ng Lebanon. Nagpatuloy ang mga sagupaan sa timog ng Lebanon kung saan nagpalitan ng pag-atake ang mga puwersa ng Israel at Hezbollah. Ayon sa Hezbollah, nagsagawa ito ng mga pag-atake laban sa mga tangke at posisyon ng Israel sa hangganan. Sinabi naman ng Israeli military na naharang ito ng mga projectile na ipinaputok mula sa Lebanon habang nagpapatuloy ang mga operasyon nito sa timog na bahagi ng bansa. May mga naiulat ding panibagong airstrikes sa mga lugar sa southern Lebanon, kabilang ang Tyre at Nabati. Sa lungsod ng Tyre, 4 ang nasawi at mahigit 100 ang nasugatan matapos tamaan ng mga pag-atake ang mga gusali malapit sa isang ospital. May mga naiulat din na panibagong paglikas sa mga residente sa mga lugar na pinaghihinalaang may presensya ng Hezbollah matapos maglabas ng mga babala ang hukbo ng Israel. Kinabukasan, kinumpirma ni Israeli Defense Minister Israel Katz na hindi itinuloy ng Israel ang pag-atake sa Beirut dahil sa kahilingan ni US President Trump kay Prime Minister Netanyahu. Dahil dito, umani ng matinding kritisismo si Netanyahu mula sa mga kalaban nito sa politika. Inakusahan siya ng dating punong ministro na si Naftali Bennett na nawalan na umano ng kontrol sa soberanya ng Israel. Sinabi naman ni Opposition Leader Yair Lapid na mistulang naging sunod-sunura na lamang ang Israel sa mga kahilingan ng Estados Unidos. Binatikos din ni dating Chief of Staff Gadi Eisenkot ang pagtanggap ni Netanyahu sa kahilingan ni Trump, habang nananawagan naman si National Security Minister Itamar Ben-Gvir na tutulan ng pressure mula sa Washington. Sa kabila ng pagkakapigil sa nakaplanong paglusob sa Beirut, nananatiling marupok ang sitwasyon sa Lebanon habang patuloy ang mga sagupaan sa timog ng bansa. Joan Nano, humahataw sa balita ngayon.